Sa isang maliit na bayan na naliligo sa liwanag ng araw, may isang binatang nagngangalang Leo. Isang matipuno, may malapad na balikat at mga kamay na puno ng galos na tanda ng pagsusumikap. Ngunit huwag kang magpapadaya sa kanyang anyong mapagkumbaba, sapagkat si Leo ay hindi pangkaraniwang tao. Tuwing umaga, makikita mo si Leo na nakasuot ng dilaw na bes. Nagtutulak sa likod ng kanyang kariton na punong-puno ng basura. Ang kanyang trabaho, isang basurero. Oo, isa siyang taga-kolekta ng basura sa bayan ng San Lorenzo. Ngunit sa kabila ng kanyang hanap buhay na mababa sa paningin ng ilan, si Leo ay kilala sa buong komunidad bilang isang simpleng tao. Mainhin, magalang, at laging handang tumulong. Leo anak, salamat sa pagtatanggal ng mga basura ha. Wika ni Aling Rosa tuwing umaga, sa tuwing kukunin ni Leo ang kanyang basura. Walang anuman, Aling Rosa. Palagi po kayo mag-ingat ha. Tugon naman ni Leo na may ngiti. Ganyan si Leo araw-araw. Payak, tahimik, walang kaaway, at walang tinatapakang tao. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga taga San Lorenzo, tulad ng babaeng ito na si Aling Rosa, ang tindera ng fishball sa kanto, ang magsasaka ni si Mang Juan, at ang magkakapatid na sina Bebot at Nonoy, hindi nila alam sa gabing nagdidilim, ang basurerong si Leo ay may ibang katawagan. Sa mga nilalang ng dilim, siya ay kilala bilang isang mananabas. Ang tanging panganib na kinakatakutan ng mga halimaw sa bayan. Ano ba talaga itong si Leo? Si Leo ay isang uri ng aswang, pero siya'y mabuti. Oo, mga kanoptis. Tama ang inyong narinig. Hindi lahat ng aswang ay kumakain ng tao at sumisira ng buhay. Ang lahi ni Leo, ang mga Diyos araw o tinatawag na sinaunang wika bilang anak araw. Sila ay mga nilalang na nagmula pa sa unang panahon, noong ang liwanag at dilim ay magkaaway na magkapatid. Ang mga katulad ni Leo ay may mga natatanging katangian. Una, hindi na nila kailangan magbago ng anyo. Samantalang ang karaniwang aswang ay kailangan pa ng dilim upang magkaroon ng lakas. Samantalang si Leo, kahit tirik ang araw, ay nananatili ang kanyang lakas. Pangalawa, ang kanyang lakas ay likas na. Hindi ito galing sa sumpa o isang ritual. Isinilang na siya na matipuno, mabilis, at may pandama laban sa kasamaan. At ang pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Hindi kumakain ng tao si Leo. Ang kanyang pagkain, tulad din ng isang tao, bigas, gulay, at kung ano-ano pa na kinakain ng tao. Dahil ang kanyang lahi ay may puso, isang pusong mapagmahal, isang pusong piniling maging tagapagtanggol, imbis na manira. Ang tawag sa kanila ng mga matatanda ay aswang na tagapagbantay. Sila ang mga nilalang na inatasan ng Diyos para bantayan ang sangkatauhan laban sa masasamang aswang. At si Leo ang nag-iisang natitirang lahi sa kanyang angkan. Minsan ay nagtataka ang kanyang kapitbahay na si Aling Marta. Leo, bakit ba hindi ka takot sa dilim? Minsan, nakikita kita mag-isa dyan, no? Ano bang binabantayan mo? Subalit ngumiti lamang itong si Leo. Aling Marta, hindi po ang dilim ang dapat katakutan, kundi ang mga nilalang na nasa dilim. Sagot naman ni Leo kay Aling Marta. Lubog na ang araw. Ang bayan ng San Lorenzo ay natutulog na. Sa wakas, makakapahinga na ang lahat. Maliban kay Leo. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, ang basurerong si Leo
ay nagiging tagatugis ng mga angka ng aswang. Suot ni Leo ang kanyang pulang bandana. Ito ay sagisig ng kanyang lahi. Habang nakatingin siya sa salamin, ay nakikita niya ang kanyang mga mata. Nagniningning na kulay ginto. Tanda ito ng kanyang kapangyarihan na gising. Sa kanyang likuran ay nakasabat ang isang araro. Hindi ito pangsaka, kundi ito ay sandata. Ito ay ang araro ng kanyang lolo na pinagpala ng mga sinaunang engkanto. Sa wakas, oras na para mga aso. Bulong ni Leo sa sarili. Mula sa bubong ay tumalon si Leo. Ang kanyang talon ay aabot sa 2 palapag. Ngunit sa kanyang pagbagsak, tila walang tunog ito, para itong dahon na lumapag. Walang bakas. At pagbaba niya, tumakbo siya sa madilim na eskinita ng bayan. Napakabilis nito. Hindi kayang pantayan ng kahit anong tao. Ang kanyang tungkulin, ang pagprotekta sa bayan. At ang kanyang mga kaaway, lahat ng mga masasamang aswang na gumagala sa dilim. Sa may lumang sementeryo ng San Lorenzo, may isang gabunang naghihintay. Ang gabunan ay isang uri ng aswang na kumakain ng bangkay. Ngunit hindi ito sapat sa kanya. Gusto niyang kumain ng sariwang laman. At nang gabing iyon, ang kanyang target ay si Mang Pedro, ang matandang magsasaka na nag-iisa sa kanyang kubo sa Borol. Gumapang ang gabunan sa dilim. Tanging anino nito ang nakikita. Ang mga mata nito ay pulang-pula at nagbabaga sa dilim. Amoy niya ang takot ni Mang Pedro. Ngunit ang hindi alam ng gabunan ay sinusundan na pala siya. Hoy, aswang na gabunan! Napakalalim na ng gabi ah. Isang malalim na boses na nagsasalita mula sa likuran nito. Napalingon ng gabunan at nakita nito si Leo. Nakatayo ito sa batuhan at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sino ka? Ungol ng gabunan. Tinatanong mo kung sino ako. Isa lang naman akong basurero. Basurero sa umaga. Basurero din sa gabi. Pero sa gabi, iba ang kinokolekta ko. Iba ang tinatapon ko. Bago pa man makapalag ang gabunan, ay mabilis na kumilos si Leo. Isang pilantik ng araro ang kanyang ginawa. At sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ng kidlat ang kumislap. Sa isang iglap, ang gabunan ay naging alikabok at ito ay tinangay ng hangin. Nawala ng malay si Mang Pedro sa mga pangyayaring iyon. Halos walang nakakaalam ng mga nangyari. Iyan si Leo sa pagsapit ng dilim. Isang bayani na tagapagtanggol ng bayan. Nagtatago sa anino ng dilim. Lumalaban para sa katarungan. Para sagipin ang mga inosente laban sa masasamang aswang. Hindi lang gabunan ang kalaban ng angka ni Leo. Sa loob ng maraming taon, hinarap ni Leo ang halos lahat ng uri ng masasamang nilalang. Katulad ng abwak, wakwak, mga tiyanak, mga manananggal. Lahat sila ay may iisang kinakatakutan. Ang gintong mata ni Leo na nagniningning sa dilim. Ngunit may isang gabi na halos matalo si Leo. Ito ay nung dumating sa San Lorenzo, si Haring Dilim. Isang higanting aswang na hango sa sinaunang alamat. Sinasabing ang Haring Dilim ay isang aswang na kumain sa isang buong baryo sa kabundukan ng Baler, Quezon noon. Siya ay may balat na bakal, hiningang lason, at ang kanyang mga kamay ay kayang durugin ng mga bato. Nang gabing iyon, ramdam ni Leo na may mali sa hangin. Ang mga aso ay hindi tumatahol na tila ba may kinakatakutan. At ang mga dahon ay hindi gumagalaw na para bang huminto ang oras. At sa gitna ng plaza sa San Lorenzo, nakatayo ang Haring Dilim. Napakatangkad nito, parang puno ng niyog. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, nag-aapoy sa dilim.
Nasaan ang tinaguriang tagapagtanggol ng bayang ito? Sigaw ng Haring Aswang. Mula sa dilim ay lumabas si Leo. Walang mababanag na takot sa kanyang muka. Bagamat alam niya na mas malakas ang kalaban. Isa kang hamak na basurero lamang. At ikaw ang pumapatay sa aking mga lahi. Ano naman kung basurero ako? Sagot ni Leo. Basurero nga akong may tuturing. Pero ang pinupulot ko ay ang mga halimaw na katulad mo. Sindak na sagot ni Leo. Nagsimula ang laban. Lumipad ang Haring Dilim. Sinubukang durugin si Leo. Ngunit si Leo ay napakabilis. Tumalon, umiwas, at sumugod. Ginamit niya ang araro na may liwanag at sa bawat hampas ay umaapoy ang balat ng hari. Paano mo yan ginagawa? Saan ang gagaling ang iyong lakas? Sigaw ng Haring Aswang. Tumingin ng diretsyo si Leo sa mata ng Haring Aswang. At nagwika ito ng ganito. Dahil ang lahi ko ay anak ng araw. At kayo ay nilalang na hindi dapat magtagal sa mundong ibabaw. Sagot ni Leo sa Haring Aswang. Sa huling pagkakataon, tinipon ni Leo ang kanyang natitirang lakas. Ang kanyang bandana ay kumikislap sa dilim. At ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang sinag ng araw. Ito ay tumatago sa katawan ng Haring Aswang. Ilang sandali pa ang lumipas. Naglahong parang bula ang Haring Aswang. Para itong hamog sa umaga na bigla na lang nawala. Sa sobrang pagod ay bumagsak si Leo. Nanginginig ang mga tuhod nito at napalood sa lupa. Napapangiti. Dahil sa isa pang pagkakataon ay nasagip niya ang bayan ng San Lorenzo. Mula noon, hindi na muling sinubukan ng mga masasamang nilalang na lapitan ng San Lorenzo. At ang alamat ni Leo ay nanatiling lihim sa pandinig ng mga ordinaryong tao. Subalit, sa mga nilalang ng dilim, ang alamat ni Leo ay naging selyo sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. Okay, mga kanoktis, isa na namang napakagandang kwento. Kwentong aswang. Si Leo, ang aswang araw. May ganun palang lahi. At lumalabas na mas malakas pa siya sa gabunan. Aswang na hindi kumakain ng tao. Pwede pala yun. So mga kanoktis, maraming salamat sa pakikinig. At patuloy po niyong suportahan ang aking channel. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Suportahan po natin itong ating channel para lalo pa po itong lumago. At ma-inspired pa po ako sa paggawa ng mga kwento. At humihingi na din po ako ng paumanhin kung malayo yung pag-ita ng pag-upload ko. Kasi ang hirap po ng schedule ko. Tapos crowded pa sa bahay. Hindi ako makapag-record ng maayos. Wag po kayo mag-alala, pipilitin ko po na kahit isang beses isang linggo makapag-upload ako ng video, at least 10 minutes para may mapakinggan kayo. Kaya nabubulol na po ako. Kaya mga kanokdis, maraming salamat po ulit. At huwag niyo pong kalilimutan na suportahan ulit ang aking channel. At God bless sa inyo, palagi kayong mag-ingat. Hanggang sa muli, God bless and goodbye.